Ito ang kasaysayan ng pinakaunang Pilipinong pare na nahatulan ng kamatayan. Bakit kaya niya pinapatay ang mga parokyano niya at paano niya ito naitago hanggang umabot ang bilang sa 57 katao ang kanyang naitumba? Nagtatago nga lang ba ang tunay niyang pagkatao sa likod ng kanyang abito? Kilalanin natin si Padre Juan Severino Malyari. Tara, alamin natin sa history. Dahil nasa unang bahagi pa ng 1800s nangyari ang kwento ni Padre Malyari at hindi pa available ang kamera noong panahong iyon. Lalo na sa probinsya ay walang makalap na litrato o painting ng imahe ng pare. Kaya gagamit na lamang tayo ng litrato ng sinaunang pare. Talambuhay. Si Padre Malyari ay ipinanganak sa Macabebe, Pampanga. Nag-aral at nakapagtapos ng theology sa University of Santo Tomas taong 1809. 3 taon matapos maordina ay nagpalipat-lipat siya sa mga bayan ng Gapan, Lubao at Bacolor bilang assistant ng kura paroko doon bago subukang mag-apply bilang ganap na kura paroko sa bayan ng Orani. Pagkatapos ay sa Mariveles at pagkatapos ay sa Lubao, ngunit lagi siyang tinatanggihan. Sinubukan niya mag-apply bilang chaplain sa Port of Cavite, ngunit muling tinanggihan hanggang mapunta siya sa Magalang, Pampanga, pagiging kura paroko. Taong 1812, sa wakas ay nakuha na ni Padre Malyari ang posisyon sa pagiging kura paroko sa bayan ng Magalang, Pampanga. Malugod siyang tinanggap ng mga mamamayan ng Magalang dahil sa panahong ito, tipikal na ang kura paroko ng mga simbahan ay isang Espanyol. Bilang bansa na nasa ilalim pa ng pamamalakad ng mga Kastila ay itinuturing na mas mataas at mas mahalaga ang kanilang mga kalahi. Ngunit mas kinatatakutan sila kaysa sa nirerespeto. Kaya naman, bilang kababayang Pilipino ay ganoon na lamang ang pagtanggap nila kay Padre Malyari. Kinagigiliwan at ipinagmamalaki ng mga mamamayan si Padre Malyari. Nakilala din siya sa kanyang likas na talento sa kaligrafiya na siyang ginagamit niya bilang palamuti sa taunang ulat ng parokya o Planes de Almas, kung saan makikita ang kanyang galing sa pagsulat at pagdedekora ng paligid ng ulat ng mga anghel at bulaklak. Pagdating ng 1816, nagsimula na ang isa-isang paglaho ng mga tao at paglitaw nila na isa ng bangkay. Nabalot ng pangamba, pagtataka at pagkalito hindi lamang ang mamamayan ng Magalang, kundi pati na rin ang mga Guardia Sibil na hindi mahanap kung ano ang koneksyon o motibo ng mga pagkamatay, pagkahuli at pagkamatay. Pagsapit ng 1926, 10 taon ang lumipas at 57 bangkay na ang nagiging bilang nang magkasakit si Padre Malyari at kinailangan na tulungan at alagaan ng isa pang pari. Posibleng napapansin na rin umano ng mga kasamahan ni Padre Malyari ang pagbabago sa kanya o senyales ng mental instability. Ngunit noong panahong iyon ay iba pa ang kanilang approach sa mental health. Madalas ay hindi lamang ito pinapansin o isinisisi lamang, lalo na ng mga pangkaraniwang mamamayan sa supernatural, gaya ng pangkukulam, engkanto, o kaya naman multo. Ang pare na nag-alaga kay Padre Malyari ay di sinasadyang nasumpungan ang mga kagamitan nito. Nakita niya ang mga madudugong gamit na pagmamayari ng mga pinatay. Ayon naman sa ibang article ay sinasabing ang mga mamamayan ng Magalang ang nagdesisyong bumisita kay Padre Malyari nang magkasakit ito at sila ang aksidenteng nakakita ng mga madudugong kagamitan. Nang malaman ito ng bumisitang pari o mamamayan na Magalang, ay agad na kinuha ng mga otoridad si Padre Malyari at dinala sa Manila para ikulong bilang isang regular na kriminal. Ayon sa Spanish accounts, nagawa lamang ni Padre Malyari ang mga pagpatay dahil kinulam ang kanyang ina. Pinaniniwalaan niyang bawat buhay na kanyang tinatapos ay maililigtas ang kanyang ina. Nakasaad din dito na ang kaso ni Padre Malyari ay isang halimbawa ng likas na inklinasyon ng mga Indio na paniwalaan ang mga kwentong multo na hilig nilang ikwento. Taong 1840, pagkatapos ng 14 na taon sa piitan, ay sinintensyahan si Padre Malyari ng kamatayan. Si Padre Malyari ang kauna-unahang paring Pilipino na nasentensyahan ng kamatayan. Siya din ang kauna-unahang Pilipino na nadokumento bilang serial killer. Ang 3 pari na si Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora o Gomburza ay sinintensyahan ng kamatayan sa kasong pag-orkestra sa Cavite Mutiny noong 1872. Pagtataksil at sedisyon, niliti sila ng walang abogado 32 taon matapos ang pagpatay kay Padre Malyari.
Ika-17 ng Pebrero 1872, isinagawa sa publiko ang garote na siyang parusang ipinataw sa 3 paring martir. Ang ginawang pagpasnang na ito sa 3 pari ay nag-iwan ng mapait na damdamin sa mga Pilipino, lalo na kay Jose Rizal na inalay ang nobela niyang El Filibusterismo para sa 3. Ang garote ay isang uri ng parusa kung saan iniuupo ang may sala sa isang silya na mayroong collar at paminsan ay mayroong patusok na bakal o kahoy sa may ulunan. Nilalagay ang collar sa leeg ng may sala at ang berdugo na nasa likuran ay hinihigpitan naman ng collar hanggang sa mawalan ng buhay ang nakaupo. Iba pang impormasyon o trivia. Ayon sa psychiatrist at historian na si Dr. Luciano Santiago, isang biktima ng kawalang katarungan si Padre Malyari dahil mismong ang Espanya ang nag-pioneer ng pagtatag ng mga mental institution at ng makataong pagtrato sa mga pasyenteng may sakit sa pag-iisip. Gaya ng Hospital de Inocentes na isa sa mga unang mental institution na itinatag ng Espanya. Sa maikling salita, mas advanced ang kanilang approach sa mental illness. Nang arestuhin si Padre Malyari ay mayroon ng 15 taon na bukas ang isang mental hospital sa Pilipinas na siyang dapat pinagdalhan kay Padre Malyari imbis na sa piitan. Sinasabing ito ay ang Hospicio de San Jose o San Lazaro Hospital. Walang tsak na ulat ukol sa kanyang ina kung nagkasakit nga ba ito o kung buhay pa nang mawala sa pag-iisip si Padre Malyari. 2 bersyon ang mayroon ukol sa kung papaano isinagawa ni Padre Malyari ang pangunguha ng mga tao. Ang unang bersyon ay may mga alagad si Padre Malyari na tumutulong na mandukot ng kanyang mga biktima. Ang ikalawang bersyon ay mag-isa niya itong ginagawa na siyang mas kapanipaniwala dahil kung mayroon nangang sakit sa pag-iisip ang pare ay hindi nito magagawang makipagsabuatan, lalo na at ang kanyang motibo ay personal. Si Padre Malyari ang ikalawang paring Pilipino na bihasa sa kaligrafiya. Nauna na dito si Padre Mariano Hipolito. Pareho nilang dinisenyohan ang kanilang taunang ulat, ngunit magkaiba ang kanilang estilo. Si Padre Malyari ang ikalawang paring Pilipino na bihasa sa kaligrafiya. Nauna na dito si Padre Mariano Hipolito. Pareho nilang dinedesenyohan ang kanilang taunang ulat, ngunit magkaiba ang kanilang estilo. Si Padre Malyari ay mabulaklak na baging at mga anghel na nakaupo sa ulap, habang si Padre Hipolito naman ay madalas idinodrawing ang mga Espanyol sa araw-araw nilang gawain, gaya ng pangangaso, paglalakad ng kanilang mga alaga, o habang nagsusulat sa kanilang mesa. Hanggang dito na lang. Kayo, sa tingin niyo ba ay mayroong sakit sa pag-iisip si Padre Malyari o sadyang nagpapanggap lang siya na sugo ng Diyos? I-comment lamang ang inyong opinion sa ibaba. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.